Okay mga kamads, mga kaibigan, salamat po sa Bilyonaryo News Channel kasi ito ang ebidensya na talagang mga duwag ang mga Duterte. Pakinggan natin. Hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD, ang veteran journalist na si Waldy Carbonell. Etong Waldy Carbonell na to is, hindi ko alam ano to taga Mindanao din to. Pero nung araw pa to, ito yung simula nung nung yung pagtaas ng mga Duterte. Pero ang tapang nitong si Carbonell Actually, 2 beses niya hahamunin tong matandang Duterte na to. And hindi lang yan, si Justice Carpio, hinamon din ng debate about sa West Philippine Sea si Duterte. Kasi sabi naman ni Duterte, I will debate anyone doon sa patungkol sa West Philippine Sea. Nung may pumalag na, umatras na. Okay, tuloy natin. Sa isang gunfight, dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell, pero hindi nagpakita si FPRRD. Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang tapang nitong Carbonell na to. Taga Mindanao kasi yan, mga lods. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim dyan. Galing akong Saudi mga lods kung di nyo na itatanong. So lumaki ako doon, nag-high school ako doon, tapos sana naririnig nyo yung maayos yung boses ko. Alam nyo, ganun talaga. Meron mga matatapang talaga tao dyan. Tuloy natin. Naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa Barilan matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa. Diba? Ang tapang nitong mga to Pero ito si Mar Rojas. Ito yung pinaka-paborito ko Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Sampalin ko ng Hindi, yan si Mar Rojas naman, in fairness sa kanya, matalino naman talaga yan. Ang problema lang talaga, na character assassinate ni Rodrigo Duterte, di ba? Tapos yung campaign nila, hindi pa kasi uso nun yung, yung mga vloggers Pero, parang diyan nagsimula yun di ba? Sobrang na-character assassinate na si Mar Rojas. Even though si Mar Rojas naman is hindi siya masamang politiko, di ba? Wala naman siyang except for being siguro na yung political bias niya is towards the yellow movement, di ba? But in terms of corruption, siguro naman wala siyang confidential funds. Talay. Kung sabihin na ako nagsimula nito. Saan nag-umpisa? Talk. Barilan lang. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. Paano hindi? Mabiyuda si Turina nito. Ngayon na. Gawin na natin ngayon. Mamaya, magbaba. Ayan. So, naghahamunan sila niya. Kung naalala nyo, ito pa. Ito ang hamon ni Pangulong Duterte kay dating Supreme Court Associate Justice. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kay Carpio, di ba? Pumalag din si Carpio. Kasi nga, in terms of arbitration, nanalo na tayo sa China about sa West Philippine Sea. Kaso nga lang talaga, sabi nga ni Machiavelli, might makes right. And yung might ng China, lagi naman fineflex yan sa mga walang laban ng mga isda. And ngayon, ang technique na lang natin is to just show the world kung ano yung ginagawa ng China sa atin, di ba? Pero ang gusto ko lang sana is magkaroon tayo ng middle ground dito, di ba? Kasi hindi naman din magigiba pang China, hindi rin naman magigiba pang Pilipinas. So magkita na lang tayo sa gitna. Yun lang yung gusto ko. And I hope that our country would be a friend to everyone and an enemy to none, di ba? A friend to all, di ba? Ngayong Biyernes ng hapon, umatras sa kanyang mismong hamon ang Pangulo. Just like what I... Ito yung pinaka-the best yung kay Trillanes, 'di ba? Panoorin natin 'to. Ang ganda nito para sa akin ito, sa lahat ng gusto kong hamon ng mga Duterte over anyone, ito yung pinakamatindi. Saludo ako kay Sunny Trillanes. Alam mo, sana kung aalis na talaga si DILG Sec Remulla, putik, sana ito ipalit. Pwede yan sundalo, matapang, 'di ba? Matapang talaga yung tao na yan. Baliw yan Baliw in a good way. Earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako. Basang-basa niya talaga si Duterte. Ayan, kita mo Pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Ayun, di ba? Diba? So, yung bank waiver na yan. Ito yung resulta ng mga lods. Ito yung resulta ng
nangyaring pagbasura sa impeachment. Baka hindi masama itong napaka-importanteng pagsilip ng mga bank accounts ni VP Sara at saka ni Rodrigo Duterte. Napaka-importante niyan mga lods. Kasi dyan ang tagal nang ginangas-ngas ni Trillanes yan eh. And ako, matagal na akong, nung dati hindi pa ako naniniwala kay Trillanes eh. Pero dahil sa tenacity niya at saka doon sa kanyang, tsaka yung inakto ni Rodrigo Duterte dito, diyan ako na-convince ni Trillanes na may tinatago nga ito. Pakinggan niya. Hindi, real talk yan. Oh. Pirma muna kayo sa waiver. A few moments later. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Hindi naman yung millions eh, it's the billions eh. Tapos tingnan mo. Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, it's not mababa that naman siguro ang pagtingin ninyo kung kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Sir, may negosyo ang asawa ko. Isipin nyo na lang yung ICC lawyers niya, ang bayad dyan is, I think, nasa 200 million a month. $2,000 to $2 million a month. Saan nila kukunin yung pera na yan? Dahil ba naging presidente si Rodrigo Duterte for 6 years? Let's assume na 2 million pesos a year yun. Or siguro 10 million a year muna. In 6 years, ilan yun? Or hindi yun aabot ng $2 million or 200 million pesos. Ang pagpupolitiko kasi, in my opinion, it's supposedly a thankless job. Okay? You go to politics not for profit. Naiintindihan ko yung mga mga endorsers, yung mga kinukuha nila pagka-campaign period. Pero yung politiko dapat, it's a thankless job. Pero tingnan mo yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Anong sagot diyan ni, 'di ba nag-explain si Duterte diyan? Anong sinabi niya? Anong makukuha ko pag pinakita ko yung bank account ko? See? That's the point there. Narattle siya ni diyan. Nawala yung composure niya. Pero mo, yung Quadcom na yan, ang daming nagtatanong kay Rodrigo Duterte. Kabila-kabila ang mga ang katanong ng mga nila Castro, nila sino ba 'yon, yung mga hindi nyo gusto, hindi ko rin gusto 'yan, wag kayong mag-alala. Pero pagdating kay Trillanes, doon siya naratel. Nung sinabi na yung bank account, doon siya naratel, 'di ba? This has always been the Duterte move, yung maghamon ng away pag pinalagan atras, 'di ba? Pag pinalagan usog bayag, 'di ba? Maghahanap ng mga imposible na mga imposibleng ways para kumawala doon. Pero ito, mabilis lang. Sige, sampalin mo ako. Sign mo lang yung waiver. GG, di ba? Ewan ko kayo, naniniwala ba kayo doon sa na meron talagang tagong yaman si Rodrigo Duterte or wala? Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lod.